Good day mga sityo, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure Attack and Survival. Sa araw na ito, ibang klaseng adventure attack ang ating gagawin. Tayo ay mag-uuling ng kahoy. Kung makikita nyo yan, may lupa, may saha ng saging umuusok sa paligid. Nung bata pa ako, nag-uuling ako, inuutusan ako ng aking lola Iding, drum ang ginagamit namin at nilalagyan ng uling ng bao. Dahil sa ngayon ay bihira na ang nagkakalibkib, kukunti na ang bao, yung bao ng nyog. Meron mang mag-uling ng bao ay mga pang sarili na lang sa mga bahay nila, yung mga pinagkayuran. Pero ang laman ng matambok na ito, na parang nuno sa punso, ay mga damaged wood dahil kay bagyong Aghon. Nangabali ang mga puno ng mangga. So para hindi makadisgrasya ng bahay dahil may mga bitak na, pinutol na at ginawang uling. Dahil bawal nga sa DNR ang pumutol basta ng kahoy at uulingin. Pero ito, hindi ito bawal dahil ito ay mga nasirang puno, natumbang puno. Para mawala ang kalat, ginawang uling dahil sayang. So ating titingnan ang kapaligiran ng uling na ito. Kung makikita ninyo, ito nag-uusok na yan ha. Ibig sabihin ay naglalagablab na yung mga kahoy sa loob. Yan. Kita nyo yan ha. Yan. So dito sa butas na ito, dyan daw inilalagay yung gatong. So mahirap din ang mag-uling. Akala natin ay napakadali. At mamaya may kakausapin tayong tao. Isang uling expert, taong uling, charcoal man na si Mang Alex. Itong mga puno na ganito, hindi ito pinuputol, ito ay sadyang naputol dahil sa bagyo. Yan. At ayon sa kwento sa akin ni Mang Alex, makita nyo yung ibabaw niyan, meron daw tao na gumawa ng malaking gatong ng uling. Ay gabi yun, biglang nabutas yung ibabaw. Ang ginawa daw ng tao, sumampa sa ibabaw para tabunan. Ay ang nangyari, dahil sa laki ng kaniyang ginatungan, siya ay nag-shoot sa gitna. At siya ay naihaw. Dahil walang kasama, magdamag siyang na-shoot na dun sa butas. At siya ay naging abo. Hinahanap siya ng kanyang asawa dahil hindi pa umuuwi. Pero pagbalik dito, tsinelas na lang ang nakita. At yung tao na nahulog sa ibabaw nito ay naginang abo. Hindi na nakita dahil kung bubuksan mo ang matambok na ito, baga ang loob ng patambok na ito. Muusok pa yan ha. Ito. Mainit-init. Pero hindi siya mainit talaga. Ang inilalagay daw dito ay saha ng saging, mga bulok na saha ng saging, mga baging lalagayan, tapos tatabunan ng lupa at saka gagatungan. Pero sa loob nito ay nagbabaga lang. Yan, umuusok. Kita nyo ang usok. So napakahirap pala na maggatong ng ganito. Ito daw ay aabuti ng isang araw at kalahati. Tapos pagka malamig na, hahanguin na. So makakakuha dito ng mga, kung siswertehin, 20 sako ng uling. Yan. Ang pagiging isang taong uling o charcoal man ay hindi gawang biro. Napaka-peligroso at napaka-delikado kung hindi ka maingat sa iyong pag-uuling. Ito nga pala si Mang Alex. Siya ay matagal nang nag-uuling. Anong edad lang kayo yung mag-umpisang mag-uling? 20 years. 20 years old daw. Binata na pala siya sa San Narciso, Quezon.
yung mga inuuling nyo noon ay mga natutumbang mga puno din. Tsaka yung matatandang puno na delikado na nasa tabi ng bahay na pwedeng bumagsak at makakadisgrasya, yun mga inuuling nyo noon. Ay ito nga pala, itong pagkain ni Mang Alex dito, ayan, may sinaing siyang kanin. Masarap ang kanyang buhay, parang isang mag-uling, para lang siya nagkakamping dito. Ayan. So itong inuuling nyo ngayon, ito, yun, sa malayo na yun, ay ilang araw ho ba ang gatong nito? Isang araw at kalahati. 1.5. So tama yung sinabi ko kanina. Tapos ang hango ho nito after isang araw at kalahati, kailan ho hahanguin? Halimbawa ngayon ay linggo, Martes hahanguin yan. Yung palalamigin pa ho. Ay ikwento nga ho nyo yung nabanggit ko kaninang taong nag-shoot sa ibabaw nito na naging abo. Nung panahon, mayroong nag-uling doon sa aming bayan na napakalaking salang ng uling. Ay nagkataong nabutas ang gitna at kanya naman gustong lagyan ng bagay na masaran ang butas, ay siya naman yung nahulog sa butas. Yun pala. At ay di sumigaw na ho yun, wala namang tumulong. Wala. Kung sumigaw man yun, walang makakarinig dahil nag-iisa siya sa gubat. Saka gabi. Nasa gitna ho ng gubatan. Hindi naman ho sa ano, yun ho ba'y illegal na mag-uuling? Hindi. Yun ay, yung lugar na yun ay yung mga kahoy na yun ay kinakainin. Mga natumba ng kahoy. Mga pusak ko na wish na tapon. So delikado pala yung mag-uuling kang mag-isa. Abay, delikado. Lalo na kung napakalaki ng inyong gagatungan. Walang makakapag-abiso kung anong nangyayari sa iyo. Yun pala. Bukasan, bandang alas 10, nagtataka raw yung asawa at hindi walang nauwi at kumuha ng pagkain. Di umano yung asawa ay sinunsundo sa pinag-uulingan. Sinilas na lamang ang nakita doon sa tabi ng ulingan. Ay kahit tubo to hindi na nakita? Wala na. Dahil sa tindi ng baga. Masahol pa sa kremit yun. Di ibig sabihin nyo ho, sa sobrang init at dami ng baga, pati buto ng tao, naging abo na. Tunaw na. Di doon na siya nalibing. Doon na. Hindi, wala na hong nakuha. Wala. Ay siyempre, nagsama-sama na yung abo ng kahoy. So nung hinango ho ang kahoy, kasama na ang kanyang kwan. Hindi na nahango, yun ay pinabayaan na. Yun. Naabo na rin. Ito niyo, ang kapal ng usok yan ha. Yan. So, bukod ho dun sa taong nadisgrasya, ano pa ho bang mga delikado sa isang buhay ng taong uling o charcoal man? Ayan ay minsan makakasakit ka, mapapasma ka, malalabo ang mata mo. Tapos siyempre marumi ka, ikaw ay maglilinis pag uwi mo ng bahay. Isa pa yun sa delikado. Ay ano yung sinabi niyong kayo biglang inabot ng ulan na mula ang inyong mata? Anong panahon yun? Anong edad ho nun ninyo nun? Ang edad ko nun mga 25 years old. Ay naghango ako ng uli ngayon, biglang umulan, di nabasa ako. Ay di ngayon, matapos kong hanguin ng uling, pagkatapos ako'y naligo. Yun, dahil nabasa kayo sa ulan. Ay so ano nangyari sa inyo nung pagkatapos yung maligo? Abay, pakiramdam ko'y lagnat, pulang-pula aking mata. Sumingaw sa mata nyo. Yun lang pala ang gamot. Anong ginamot nyo? Ang ginamot ko'y Hinebra San Miguel. Isang bote? Isang bote, isang bilog. Yung pala yung hignaw ang aking lagnat. Ay, ibig sabihin ho ninyo, dahan-dahan namang ininom, hindi binigla. Tagay-tagay lang. Yung pala. Yung mga kasityo, yung pala ang nagligtas kay Mang Alex nung siya'y mapasma ay Hinebra San Miguel, gin. Dahil mainit nga naman sa katawan yun, lumabas ang kanyang lamig. Pero hindi naman nire-recommenda na yun ang lagi ang inumin. Nagkataon lang na yun talaga ang ininom ng Mang Alex kasi nga ginaw na siya. Pero nakatulong. Pero hindi ibig sabihin nun, madalas na siyang iinom ng gin. Yun lang ay natsyempuhan na malaki ang naitulong para siya'y muling mabuhay sa pagkakapasma niya. So kung hindi kayo minom ng gin nun, malamang disgrasya na kayo. Malamang baka bulag kung ano kasi. So ang ibig yung sabihin, kung hindi kayo minom ng gin ng mga panahong yun, malamang nabulag na kayo. Yun pala. Ay so ilang taon na ho kayong nag-uuling? Ngayon,
ako ngayon ay 59 years old na. Oo. Nag-uuling pa rin. Ayan. So, ang ibig nyo sabihin, hindi naman kayo tuloy-tuloy, nahinto din. Pag may nag-o-offer na tulad niya, binabagyo yung mga puno at napuputol. Pag in-offer sa akin ng may-ari, abay akin inuuling dahil parang nangyayari ho itong pag-uling sideline nyo lang. Sideline lang. Hindi talaga, ito may trabaho kayong iba. Ay katulad ho yan, panay ng usok ng usok. Yan ho, yan. Teka, tingnan natin. Ang kapal na ho ng usok niya, hindi ho ba yun maano? Ayan ay pagka yan ay pag yan ay bumubutas na, kinakailangan takpan mo yung butas. Paano ho nalalaman bumubutas? Naguguhabo? Nahuguguho yung lupa. Yung pala. Yun ang simbolo na lapat natin. Yan o. Yung tamo, kapal ng usok, kitang-kita nyo. Yan daw pala biglang mabubutas sa tatabunan ni Mang Alex ng lupa. Yan. Kasi yung naunang mauling niya, bumababa siya. Pero pagka sobra daw talaga yung baga at butas, tatambakan niya ng kung ano-ano. Yan. Yan. So, yung sinasabi nyo, bali ilang taon na kayo nag-uuling? May 20 years na? So, ano pang naranasan nyo sa pag-uuling nyo? Bukod dun sa kayo'y napasma na gumaling sa gin. Kayo ba hindi ibig sabihin, habang nasa gubat kayo ba'y walang kababalaghang na yung sabihin nyo kay natikbalang o engkanto? Minsan nangyari, naguhukay ako ng pangtatahop ko sa aking uling. Siguro humigit kumulang 6:00 ng hapon. Yun ay papadilim na. Ako'y napalingon at may ahas na napakalaking dumaan sa aking likuran. Hindi ako ngayon makagalaw. Sa laki ng ahas. Pero hindi naman siya ako. Dire-diretso lang siya papunta ng gubat sa batuan. Anong kulay? Itim? Rimuranin ang tawag nun. Hindi brown na berde. Doon. Ako'y natatakot. Gano'ng kalaki yun? May mga gabinti na. Yung pala. Yun ang karanasan ko talagang. So ito palang pag-uling ay sideline nyo lang. Hindi talaga ito. Kung meron lang gustong magpa-uling. So dahil nga ibinabawal, pero kung nagkalat naman ang trosong natumba sa harap ng bahay, uulingin para hindi masayang. Yun. Ay bukod doon sa ahas na pasma, wala na mga kayo ba'y naingkanto? Hindi naman. Hindi kayo gustuhin ng mga engkanto. Makita nyo itong tent ni Mang Alex. Ganda Kita nyo yan ha. A-type ang kanyang tent. So umulan man, may duyan siya. Yun, doon tutulog siya. Tapos meron siyang upuan, relax. May kanin doon. Binigyan na daw siya ng ulam kanina. Kumain na siya. So anong maipayo nyo sa mga tao? Yung mga nag-uuling na ganyan? Sa mga nag-uuling na katulad ko, kaunting ingat lang. Kasi ang buhay natin ay mahalaga. Yung pala. Oo nga para hindi maiwasan ng disya, naghahanap buhay Sige Mang Alex, marami pong salamat sa inyong isinyer na kwento. Marami pa sanang i-share na kwento si Mang Alex, pero tama na yon, yung buhay ng isang taong uling o charcoal man o mag-uuling. Sige wave ho kayo, wave, kaway ho. Yan. Thank you Mang Alex, salamat po. Mga kasityo, sana nagustuhan nyo ang aking charcoal attack sa taong uling na si Mang Alex. Yan kasalukuyang naglalagablab pa ang loob niya, kaya panay na panay ang usok. So hanggang sa susunod pa ang Antonio Adventure Attack and Survival dito sa Ulingan. Bye bye.